Naging kami ng boss ko, pero may inamin siyang sikreto sa akin nung gumala kami. Hi, just wanna share my story here. Way back 2017, freshly grad ako, agarang nakapasok sa isang government agency. Dito lahat nagsimula ang kwento namin. Nung time na yon, isa pa lang akong staff sa office. Then there, I met my greatest love, my boss. First day ko palang na-meet yung boss ko, iba na talaga. Iba dating niya sa akin. In short, nagkagusto ako sa kanya. Normal lang sa amin sa office magbiruan, sabay-sabay kumain, and sharing some stories of our lives. Hanggang dumating yung araw na babago ng buhay ko. July 2017, nagsimula kaming maging close ng boss ko. As in super close. Na nung una wala naman mali siya for me. Kasi nga ganun kami mag-bond sa office. Dumadating na sa point na lumalabas kami to have some dinner, hinahatid niya ako sa bahay, sa dining table, lagi kami dapat magkatabi. Pag aalis kami, dapat lagi ako nasa passenger seat kahit may ibang sakay pa sa car. Yung sweetness na yon, nauwi sa flirting stage. Naalala ko pa nun, October 2017, niyaya niya ako mag-bar. Ayaw ko na sana kasi galing na rin ako inuman nung araw na yon. Pero dahil marupok ako at crush ko si boss, umuo na ako at sinundo na nga niya ako sa bahay. After namin mag-bar, nagiging touch na siya habang nasa car kami para ihatid ako pa uwi. Nung una naiilang ako kasi nga syempre boss ko yon. Pero habang tumatagal, nadala na rin ako. Hanggang pumunta kami sa hotel at nagtsyugtsyugan kami dun. After nung tsyugtsyugan namin, naulit pa siya ng naulit. Hanggang isang gabi pagkatapos namin mag-dinner, nag-text siya sa akin at eto yung mismong words na sinabi niya, "Siya, mahal na ata kita. Akala ko nung una flirt lang. Di ko in-expect na mamahalin nakita ng ganito." And me, sobrang di ko alam mararamdaman ko. Kasi nga crush ko talaga si boss. To the point na nag-i-invest na ako ng feelings sa kanya kahit nung wala pang tsyugtsyugan. In short, naging mag-secret on kami. Our relationship went smoothly and happy. Panay kulitan, biruan. Year 2018, after namin uminom sa Harbor Square, may inamin siya sa akin. Inamin niyang may asawa at anak siya. Opo, tama po, ako ay naging kabit. Kung tatanungin niyo ako bakit di ko nalaman, ang sagot po ay hindi ko inakala. Oo, nagkulang ako sa research management ko. Back to the story, syempre nasaktan ako. Lumayo, di na ako sumasagot sa mga text and calls niya. Sa office naman umiiwas ako sa kanya kahit mahal na mahal ko si boss. Until one day, pinagbigyan ko siya mag-explain kasi nahihirapan na rin naman ako sa pag-iwas. And there, he explained to me everything. Tinanong ko siya kung totoo ba yung pagmamahal niya sa akin o baka naman dahil lang homesick lang siya. Sinagot niya naman ako nung una oo, akala ko landian lang, pero nung tumagal na, naging malinaw sa akin na mahal kita. Hanggang dumating yung point na na-reassign siya sa kanila. In short, kasama na niya family niya. At first, I thought matatapos na lahat sa amin. Pero hindi pala. Umuuwi-uwi pa rin siya dito sa Manila, tapos minsan nagkikita na lang kami sa mga beach malapit sa kanila. I know many of you will judge me. Sorry. Pero wala akong magawa kasi mahal na mahal ko si boss. Believe me or not, umiiwas ako. May times na umiiyak ako kasi bakit kailangan ko tumapagdaanan? Bakit kailangan ko pang magmahal sa maling tao at maling panahon? From sender, Shamia, not my real name.